Kaya naman binusisi ng Bilyonaryo News Channel ang mahigit 200 kontrata na hawak ng kanilang kumpanya. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Inggit na nahuli doon sa mga kung ano na nangyari. Isa si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara sa 8 kontraktor na pinakakasuhan ngayon ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman. Ayon sa joint referral na inihain sa Ombudsman, pagmamay-ari umano ng pamilya ni Lara ang JLL Pulsar Construction Corporation. Ayon daw sa Securities and Exchange Commission, nakalista bilang current stockholders ang mga anak ni Lara na nagsimulang maupo sa Kongreso noong 2019. Bukod pa riyan, incorporator din daw sa nasabing kumpanya ang kongresista at dating may-ari ng 80% ng total shares nito. Ayon sa referral, mayroong 242 contracts na nahawakan ng JLL Pulsar mula 2016 hanggang 2024 na aabot ang halaga sa higit 11 billion pesos. Ayon sa ICI, bawal ito sa ilalim ng batas dahil sa conflict of interest. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. Sinuri ng Bilyonaryo News Channel ang ilan sa mga kontratang napanalunan ng JLL Pulsar. Sa Cagayan Valley Region, kung saan nakaupo si Congressman Lara, 102 contracts ang napanalunan ng kanyang kumpanya mula nang maupo siya bilang isang congressman. Aabot ang halaga nito sa higit 4.1 billion pesos. Bukod pa riyan, 9 na kontrata rin ang napanalunan nito sa Ilocos Region mula 2020 hanggang 2022 na aabot ang halaga sa 614 million pesos. Nakafocus ang pinakamalalaking kontrata ng JLL Pulsar sa mga tulay, kalsada at flood control projects sa probinsya ng Cagayan. Isang taon matapos maupo sa Kongreso, nasungkit ng kumpanya ang pinakamalaking recorded project nito, ang 271-meter na Mukayan Bridge sa Santo Niño, Cagayan. February 2024 pa dapat ang target completion date ng nasabing proyekto. Pero ayon sa datos ng DPWH, ongoing pa rin ito at nasa 91.36% complete pa lamang sa huling record noong Oktubre. Kung susuriin naman ang mga proyekto ng JLL Pulsar sa Region 1, lahat ito matatagpuan sa Pangasinan. Kapansin-pansin din ang tila magkakaparehong pangalan ng ilang mga proyekto nang hindi naka-indicate kung ito ba ay parte ng multiple phases na project. Kada taon mula 2020 hanggang 2022, may proyekto ang JLL Pulsar sa Pangasinan na may project title na Construction of Bypass and Diversion Roads, Villasis to Santo Tomas Bypass Road. 105.8 million pesos ang inilaan para sa proyektong ito noong 2020, 92.8 million noong 2021 at halos 51.9 million naman noong 2022. Noong 2021 din, isang proyekto ang inilagay sa ilalim ng LP o Loan Proceeds section ng DPWH budget na nasungkit ng JLL Pulsar. Ito ang construction of bridge at Sitio Pinmaludpod, Urdaneta City, Pangasinan. Nagkakahalaga ang proyekto ng 28.9 million pesos. Sa kasunod na taon, nagpakita muli ang eksaktong line item pero nasa ilalim na ng SIPAG o Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 51.9 million pesos. Una ng flinag ni Senator Ping Lacson ang mga proyektong nasa SIPAG classification dahil umano sa duplicate items at mas matataas na presyo ng proyekto. Ayon kay Congressman Lara, maluwag niyang tinatanggap ang desisyon ng ICI. Nais niya rin daw bigyang diin na hindi tungkol sa mga anomalyang flood control projects ang inihaing referral laban sa kanila, kundi ang aniya ay dati niyang kaugnayan sa JLL Pulsar. Ayon kay Lara, haharapin niya ang lahat ng paratang at handa raw niyang patunayan sa proper forum na wala siyang nilalabag na batas. Para sa agenda, Joash Malimban.